May bagong impormasyon na mahalaga sa kaso ng pagkawala ni Nancy Guthrie. May bagong aktibidad ngayon sa bahay niya. Naglagay ng tolda ang investigador ng ilang oras. Ayon sa investigador, may natagpo ang mga guwantes malapit doon. Ang tanong, yun ba ang mga guwantes na nakikita natin? Yung taong nakamaskara at may guwantes sa harap ng hagdanan ni Nancy Guthrie nung umagang nawala siya? Sinusuri rin natin ang bagong impormasyon tungkol sa backpack ng taong nakamaskara. Ano kayang makakapagbigay ng sigla sa investigasyong ito? Nasa kaso tayo ng batas at krimen. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, sandali lang. Gusto kong pag-usapan ng brand na ito na ngayon ko lang narinig at mahalaga ito para sa akin. Palagi akong may problema sa pitaka. Parang may hockey pack sa bulsa ko. Pero narinig ko ang tungkol sa proof wallets at meron na ako ngayon. Nung una, nagduda ako kasi ang daming tao ang nagsasabing ang ganda nito. Pero kapag tiningnan mo ang mga review, sinasabi ng mga tao na ito na ang pinakamagandang pitaka na nagamit nila. Hindi talaga sila nagsisinungaling kasi mukhang totoo ang hype. Ang proof wallets ay kumpanyang pagmamay-ari ng veterano at ginawa ng mga bihasang manggagawa na makikita sa kalidad ng kanilang disenyo. Sobrang astig ng mga ito at gusto ko ang seguridad dahil radio frequency identification blocking na sila at kasya pa ang hanggang 25 card. Hindi mo mararamdaman na makapal o mabigat sa bulsa o yung kaba na baka may malaglag. At hindi lang yon, may lifetime guarantee pa sila. Kaya kung masira o mawala ang wallet mo, papalitan nila ito ng libre. Pwede mo rin itong i-customize gamit ang text o logo na tatagal. Pumunta sa gocarryproof.com/thedashcase at gamitin ang promo code namin na TheCase para makakuha ng 15% diskwento sa buong order mo ngayon. Ulitin ko, promo code TheCase. Sige, punta na tayo sa pinakabagong impormasyon na natanggap natin. Sa paghahanap kay Nancy Guthrie, may nakita tayong aktibidad ngayon sa bahay ni Nancy Guthrie. Nandyan na naman ang mga investigador at sa pagkakataong ito, naglagay sila ng tolda sa harap ng bahay niya, mismo sa tapat ng mga hagdang iyon sa unahan. Sa surveillance video, nakita natin ang nakamaskarang tao na ginagalaw ang doorbell camera niya. Maaring may ilang ibig sabihin ito. May ilang eksperto ang nagsasabing baka sinusuri nila ang DNA doon na may kaugnayan sa ebidensyang ipinadala sa laboratorio. Maaaring lumabas na ang mga resulta. Ginagamit nila ito para bumuo ng bagong impormasyon sa kaso. Tandaan, iyon din ang bahagi ng bahay kung saan nakita natin ang maliliit na patak ng dugo sa harapang hagdan ng bahay. Ngayon, maaari rin itong mga hulugan at ayon ito sa Fox News Digital na may nakakita raw ng isang uri ng kasangkapan na maaaring gamitin para sukatin ang taas ng isang tao. At tinitingnan nila iyon at sinasabi nilang posibleng mga pulis ang gumagawa nito para matukoy kung gaano talaga kataas ang taong may maskara at kung magagamit ito para makabuo ng opisyal na paglalarawan ng taong ito na ilalabas sa publiko. Ngayon, lahat ay nagsisikap tukuyin kung sino ang kumuha kay Nancy Guthrie. Ang larawan ng tolda ay mula kay Matt Finn ng Fox News. Ipinost ito sa X now. Ayon sa ulat, nakakita rin ng FBI ng isang pares ng guwantes na kasalukuyang sinusuri para sa DNA. Natagpuan noong Miyerkules sa kapitbahayan ni Nancy Guthrie ang mga guwantes na ito. Nakuna ng larawan ng New York Post, mukhang itim ang kulay pero hindi pa tiyak kung ito talaga ang mga guwantes. Na suot ng taong may maskara na nasa harap ng bahay ni Nancy nung mga oras na nawala siya noong Pebrero 1. Nabalitaan din natin mula sa TMZ na posibleng nakatutok na ang mga investigador sa lalaking ito. Narito ang mga larawang in-upload ng TMZ. Kumakalat din ang mga ito sa social media nitong huling 24 na oras. Ayon sa ulat, ang lalaki ay nahuli sa kamera mga 5 milya mula sa bahay ni Nancy. Bago siya nawala, bandang 1:50 ng madaling araw. Ngayon parang suot niya ang backpack na katulad ng nakita sa harap ng bahay ni Nancy mga 2:00 ng madaling araw. At ayon sa mga source ng TMZ, sinasabi nila na ang video at mga larawan na inilabas ng sheriff at FBI ay nakuha bandang 2:12 ng madaling araw. Kaya maaaring ang lalaking nakita 5 milya ang layo ay siya ring taong hinahanap ngayon ng FBI sa kaso ni Nancy. Noong Huwebes ng hapon, nanawagan ang Pima County Sheriff's Department sa mga may home surveillance cameras na ibigay ang videos mula Enero 1 hanggang Pebrero 2. Mula ito sa 2 milyang radius ng lugar na ito ng bayan. Matatagpuan ito sa silangan ng Skyline Drive at hilaga ng Campbell Avenue, isang malaking interseksyon na 4 na minutong biyahe lang hilaga
mula sa tirahan ni Nancy. Ngayon, ang hinahanap nila ay mga sasakyan, trapiko, mga naglalakad o kahina-hinalang aktibidad. Ngayon, nais kong balikan ang video ng FBI tungkol sa taong ito. Sa harap ng hagdanan ni Nancy, makikita siyang papalapit sa pintuan ni Nancy. Nakaski mask sila, may backpack at guwantes. Mukhang may baril din sila, nakakatakot talaga. Video. Mukhang napansin ng tao na may doorbell camera at pagkatapos ay tumalikod siya at pinulot ang tila mga bulaklak o damo. Kakaiba ang bahaging ito ng kaso. Lumapit sila sa camera at ginamit ang mga bulaklak na pantakip dito. Malinaw na nakikita natin ngayon ang taong ito na may maskara. Ito ang timeline na inilatag ng sheriff ng Pima County tungkol sa mga nangyari sa bahay ni Nancy Guthrie noong madaling araw ng una. Kaya sabi ng sheriff, alas 1:47 ng madaling araw noong Pebrero 1 na diskonekta ang doorbell camera ni Nancy. Sabi ng sheriff, bandang 2:12 ng madaling araw may na-detect na galaw ang camera system sa labas ng bahay ni Nancy. Pero wala silang video nito. Noong oras na yon, sabi niya, maaring hayop yon o kung anuman pero hindi sila sigurado. Pero ang sigurado lang, may na-detect na galaw sa oras na yon. Ngayon, hindi natin alam kung yun na ba talaga ang eksaktong oras na nakita ang armadong tao sa harap ng bahay ni Nancy. Alas 2:28 ng madaling araw ayon sa sheriff, naputol ang koneksyon ng pacemaker ni Nancy sa kanyang iPhone. Nasa kanila na ngayon ang iPhone at iniimbestigahan nila ito. Nakita rin nila ang Apple Watch niya sa bahay. Ngayon, may isa pang mahalagang pahiwatig na posibleng makatulong sa mga pulis matukoy kung sino ang taong ito na may kaugnayan sa kanilang backpack. Kapag pinanood mo ang video, walang makikitang logo, pero may ilang katangian na pwedeng makatulong sa mga pulis matukoy ang uri at tatak ng backpack. Sabi ng Call Television, may source sila na malapit sa investigasyon na nagsasabing ang tatak ng backpack na suot ng suspect ay posibleng Ozark Trail hiker. Ngayon, tinitingnan din nila ang ibang tatak pero yun ang espesipikong binanggit nila sa ulat at kung matutukoy ang tatak. Pwede mo nang tingnan kung saan at sino ang bumili ng mga backpack na iyon nitong mga nakaraang linggo o buwan. Ang tatak na ito ay isang kilalang tatak ng Walmart at maaari mo rin itong mabili sa Amazon pati na rin sa iba pang mga lugar. Kaya ito ay medyo kilala at ibinebenta sa iba't ibang malalaking tindahan ngayong linggo. Ayon sa FBI, nagsasagawa sila ng malawakang paghahanap sa paligid ng bahay ni Nancy Guthrie. Tuloy ang paghahanap nila sa paligid ng bahay at kapitbahayan ni Annie Guthrie. Si Annie Guthrie, panganay na anak ni Nancy, ay nagpalipas ng gabi roon bago bumalik sa bahay at tuluyang nawala. Iniulat ng KVOA sa Tucson na hinihiling sa mga residente ng Catalina Foothills area na isumite ang kanilang surveillance camera footage. Mga footage na meron sila sa ilang partikular na oras na sa tingin ko ay interesante. Kaya isa dito ay noong Enero 11 sa pagitan ng 9:00 ng gabi at hating gabi mga 22 araw bago kinuha si Nancy. Nais din nila ng footage mula sa umaga ng Enero, 31 ang araw bago siya kinuha. Gusto nila ito sa pagitan ng 9:30 hanggang 11 ng umaga. Sabi nila ito ay dahil sa isang kahina-hinalang sasakyan sa Via Entrada na nakita bandang alas 10 ng umaga, alam na natin ngayon yon. Nagpunta ang mga investigador sa Circle K gas station para humingi ng surveillance video tungkol sa isang hinihinalang sasakyan. Wala pa silang ibang detalye. Hindi malinaw kung may nakuha silang anumang ebidensya na mahalaga sa kasong ito. Hindi rin tiyak kung anong uri ng sasakyan ang hinahanap ng mga autoridad. Kinumpirma ng gasolinahan sa media ang hiling na video na nasa 6 na minuto lang mula sa bahay ni Nancy. Hindi malinaw ilan ang hinahanap ng FBI at Pima County Sheriff's Department. Ayon kay Direktor ng FBI Kash Patel, marami silang iniimbestigahan. Hindi malinaw kung may sinusundan bang bagong mahalagang lead ang FBI. Medyo tahimik sila ayon sa alam natin, sabi ng sheriff ng Pima County. Mahigit 4,000 na tips ang natanggap sa loob lamang ng 24 na oras matapos ilabas ang mga larawan at video ng armadong individual na iyon. Narito ang latest info tungkol sa umano'y ransom notes ayon sa TMC ngayong Huwebes ng umaga. Nakatanggap sila ng sulat mula sa parehong taong nagpadala kahapon na sinabing alam niya kung sino ang kumuha ayon sa sulat ni Nancy Guthrie noong Miyerkules. Ayon sa TMZ, kapalit ng isang Bitcoin na nagkakahalaga ng mga $66,000, ibubunyag nila ang suspek. Isinuko ang sulat sa mga autoridad. Pagkatapos, noong Huwebes ng umaga, ayon sa TMZ, nag-email muli sa kanila ang parehong tao kung saan sinabi niya, at inuulit ko, hindi ako sineseryoso. Sabi ng TMZ iyon. Sumulat din ang nagpadala na nagbago na ang sitwasyon mula Miyerkules
hanggang Huwebes. Sinabi rin nila na ito, ay magiging huling beses na sila mag-aabot ng tulong. Ayon sa TMZ, ipinasa na nila ang parehong talakay. Isa ang FBI sa mga organisasyong pangbalita na nakatanggap ng unang di umano'y ransom note, kasama ang Kagan Television at isa pang istasyon ng telebisyon sa Tucson. Ayon kay Kagan, ang sulat ay humihingi ng 6 na milyong dolyar sa Bitcoin na dapat ipadala noong Lunes. Lumampas na ang deadline at mukhang hindi na bayaran ang ransom. Sabi ni Harvey Levin ng TMC, iba ang bagong sulat. Ayon sa unang sulat, kapag nabayaran ang ransom, ibabalik si Nancy Guthrie sa loob ng 12 oras at wala itong ibinigay na patunay na buhay pa siya na alam natin. Pero sinasabi raw doon na ligtas si Nancy pero natatakot at nauunawaan ang sitwasyon na kinalalagyan niya. Ngayon, ang bagong sulat ay tila hindi mula sa kidnapper kundi sa taong nagsasabing kilala niya ang kidnapper at alam ang kinaroroonan ni Nancy Guthrie. Ayon sa sulat, gusto nila ng isang Bitcoin at ibibigay nila ang pangalan ng suspect sa kaso. Sabi ng TMZ, ang account na nakalista sa sulat na ito ay totoong Bitcoin account pero iba ito sa lehitimong Bitcoin account na ibinigay sa unang sulat. Ngayong linggo, ang Bitcoin, mahigit 6,000 dolyar ang halaga ng isa ayon sa TMZ, ibinigay nila ang bagong sulat na iyon sa FBI. Ngayon, isa sa mga malaking tanong habang tumatagal ang kasong ito ay kung totoo nga ba ang mga sinasabing ransom notes. Ang taong kumuha kay Nancy Guthrie ba talaga ang nagpadala ng demand sa mga media outlet para makarating sa pamilya Guthrie? Lumabas kamakailan sa social media na seryoso itong tinanggap ng pamilya Guthrie base sa mga video na kanilang ipinost. Napakahalaga nito sa amin at magbabayad na kami ngayon. Yan ang palabas natin ngayon. Host si Savannah Guthrie sa mga araw bago ang Lunes na deadline. Ngunit lumipas ang deadline at walang naging aktibidad sa Bitcoin account. Nagpost na si Guthrie ng video na kitang nag-iba ang tono at mensahe. Gusto ko lang magpakita at magbahagi ng ilang saloobin habang pumapasok tayo sa panibagong linggo ng bangungot na ito. Gusto ko lang sabihin, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng dasal at pagmamahal na naramdaman namin. Ako, ang kapatid kong babae at lalaki. At naramdaman din ng nanay namin. Dahil naniniwala kami na sa kahit anong paraan, nararamdaman niya ang mga dasal na ito at tinutulungan siya ng Diyos. Kahit sa mga sandaling ito at sa pinakamadilim na yugto, naniniwala kami na andyan pa rin ang nanay namin. Kailangan namin ang inyong tulong. Walang tigil ang mga pulis sa pagtatrabaho araw at gabi, sinusubukan nilang maibalik siya sa amin, sinusubukan nilang hanapin siya. Kinuha siya at di namin alam saan dinala. At kailangan namin ang inyong tulong. Kaya lumalapit ako ngayon para humingi ng inyong dasal, kahit saan man kayo, kahit malayo sa Tucson. Kung may makita kayo, may marinig kayo, kung may mapansin kayong kakaiba, ipagbigay alam ninyo agad sa mga awtoridad. Panahon na ng matinding pangangailangan. Kailangan namin ng tulong ninyo ngayon. Di sinabi ng FBI kung naniniwala sila sa mga tala pero tinitiyak nilang sineseryoso nila ito. Iniulat ng TMZ na naniniwala ang FBI na ang mga ito ay ipinadala ng dumukot o mga dumukot kay Nancy. Malalaman natin ngayon kung bakit nakatutok ang mga autoridad kay Carlos na inaresto noong Martes ng gabi. ibig kong sabihin sana mahuli nila ang tunay na suspect dahil hindi ako yon. Mas mabuti pang gawin nila ang trabaho nila at hanapin ang totoong suspect para malinawan ang pangalan ko. Tapos na ako, ilalagay ko na ito sa pamilya ko. Ikaw na, sinasabi ko lang, pati mga magulang ko sa Tucson. Si Carlos Palazuelos ay pinalaya ng mga autoridad matapos mahuli sa traffic stop 1 oras sa timog ng Tucson Martes ng gabi. Sinasabi niya na wala siyang alam tungkol sa nangyari kay Nancy Guthrie, na wala siyang kinalaman dito. Sinasabi niya na hindi niya kilala si Nancy Guthrie at hindi rin niya kilala si Savannah Guthrie. Ngayon, iniulat ng ABC News na natukoy ng FBI si Carlos gamit ang impormasyon mula sa cellphone at traffic data. Hindi pa malinaw ang mga detalye ngayon. Ano sa mga yon ang nagpatibay ng paniniwala nilang dapat siyang kausapin? Sabi niya, bilang delivery driver, baka minsan siyang nag-deliver sa bahay ni Nancy. Ayon sa kanyang biyenan, ipinakita ng pulis ang surveillance photos at tinanong kung anak niya iyon. Ngunit sinabi niyang hindi. Mapapaisip ka kung naniwala ang mga pulis na mahahanap na nila ang taong nasa surveillance pictures. Noong Martes ng gabi, pinara nila si Carlos. Ngayon, habang tuloy ang paghahanap kay Nancy,
Lumawak na ang kaso lampas sa Tucson at Arizona. Dahil may mga billboard na sa mga lungsod at nag-aalok ang FBI ng $1,000 na pabuya para sa impormasyon kay Nancy o kumuha sa kanya sa Vanna Guthrie. Patuloy siyang umaasa na ligtas na makabalik ang kanyang ina at magwakas ang bangungot na ito. Ipinost niya ang larawan ng tao sa pintuan ng ina at isinulat ito. May isang tao dyan na nakakakilala sa taong ito. Naniniwala kami na nandyan pa rin siya. Iuwi niyo siya, isinulat din niya. Naniniwala kami na buhay pa rin siya. Nagbahagi siya ng video ni Nancy sa paglipas ng mga taon. May caption, "Mahal naming ina, hindi kami susuko para sa kanya. Salamat sa dasal at pag-asa." Kung alam ninyo ang kinaroroonan ni Nancy Guthrie, tawagan ang Pima County Sheriff sa 523-541-00. Pwede rin kayong tumawag sa FBI sa 1800 call FBI o mag-report sa tpsfbi.gov. Samahan nyo kami ngayon para talakayin ang kasong ito. Si Rick Castigar ba ang dating punong deputy ng Pima County Sheriff's Department? Salamat sa pagsama dito sa Law and Crime. Alam kong hindi ko sure kung interesting ang tamang term, pero kakaiba ang maging bahagi ng komunidad nitong 12 araw habang ongoing ang kaso. Kapag nakita mo ang daming nangyayari sa bahay ni Nancy Guthrie, pati ang mga deputy ng sheriff at miyembro ng FBI na nagsisiyasat sa lugar. At parang araw-araw silang bumabalik at patuloy na naghahanap sa lugar na ito. Ano ang palagay mo sa mga aktibidad na yan at kung paano ito maaaring makaapekto sa takbo ng investigasyon? Sa palagay ko, mapapansin ng karaniwang manonood na tila hindi magkakaugnay ang mga pangyayari. Karaniwan, magsisimula ka, pupunta ka roon, isasara mo ang lugar, gagawin mo ang paghahanap, at pagkatapos ay aalis ka, tapos kinabukasan babalik ka ulit. At medyo nagiging problema yon, pero nagpapakita rin ito na nagtutulungan ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Pinag-uusapan nila ang mga taktika at teknik at pagkatapos ay nagkakaroon sila ng magkasanib na paraan kung paano haharapin ang mga komplikasyon ng kasong ito. Maniwala ka, sobrang komplikado nito. Naging pulis ako sa komunidad na ito mula pa noong 1977 at hindi pa ako nakakita ng kahit anong katulad nito. Karaniwan, wala namang mga kaso ng pagdukot dito, lalo na ang kaso ng kidnapping na siyang pinaniniwala ang naging resulta nito. Meron akong ilang opinion tungkol sa kung paano ito unang hinarap. Kilala ko ang mga taong sangkot at ang mga individual sa Pima County Sheriff's Department. Personal kong nakasalamuha sila sa loob ng mga dekada at lahat kami ay may kanya-kanyang personalidad. Pero ang taong namumuno ngayon sa grupong ito ay may malawak na karanasan sa investigasyon, pero sa kasamaang palad, hindi niya kayang magbahagi ng atensyon dahil sa laki ng kanyang ego. At sa tingin ko, naging problema iyon para sa investigasyon mula pa sa simula. Hayaan mong maging mas tiyak ako. Nang magsimula ang kasong ito, sinabi sa aming lahat na isa lang itong karaniwang kaso ng nawawalang tao at search and rescue lang ito. Nagpadala sila ng mga air asset. At hinahanap namin ang tila isang matandang tao na maaaring umalis lang pero agad itong itinanggi ng mga ebidensyang malinaw na nakita sa lugar ng insidente. Marami sa mga kasamahan mo sa media ang nagturo ng ilang mga bagay. Dahil nagkaroon sila ng access sa bahay, pati na sa maraming dugo sa harap ng porch, makikita na sana iyon sa unang araw base sa ayos ng bahay o ng kwarto. Naalala ko si Sheriff Nanos na nagsabi na kinuha siya laban sa kanyang kagustuhan mula sa kanyang kwarto. Dapat may ebidensya na magpapatunay doon. Ang problema ko, base sa sarili kong karanasan, ay dapat agad na nagbago ang kaso mula sa paghahanap lang ng nawawalang tao tungo sa pag-imbestiga ng isang krimen na malamang ay nangyari. Nakakalungkot na antala ito sandali. Ngayon, kailangan itong ipaliwanag para sa inyong mga tagapakinig, mga manonood, na ang kagawaran ng sheriff ng PIMA County at isa itong malaking ahensya. Ito ang ikapitong pinakamalaking county sa bansa ayon sa lawak ng lupa, hindi sa population. And ito ay isang kompleto at autonomong departamento ng pulisya. Lahat ng mga kagamitan at yaman na meron ang karamihan sa mga departamento ng pulisya, meron din ang ahensyang ito. Pero marami ring mga bagay na wala kami.
At sa palagay ko, nung natukoy na ito ay isang uri ng masamang pagdukot o kidnapping, dapat ay tinawagan na agad ang mga federal na autoridad. At kilala ko ang mga administratibong tao na namamahala doon ngayon, malamang ay itinago nila ito ng mahigpit at sa palagay ko ay nagpakita sila ng matigas sa madaling salita kamay. Kaya namin to, hindi namin kailangan ang tulong ninyo. Ang kapansin-pansin para sa akin, Chris, ay nung araw na may nangyaring pakikialam sa Ring camera, pasensya na sa Nest camera. Alam na iyon at naaalala ko na ang local na departamento ng sheriff at ang local na sheriff ay nagkomento tungkol sa posibleng footage na maaring umiiral. Ginawa nila ang lahat para hanapin iyon pero hindi nila nahanap. Naniniwala akong sumuko na sila at hindi nila alam na maaari pa iyong mabawi. Ngayon, makalipas ang 12 araw, malinaw na nating alam na posible pala itong mabawi. Hindi alam ng kagawaran ng sheriff ng Pima County na posible iyon, pero alam ng FBI na posible at nahanap nila ito at nakuha. Nakakabahala iyon dahil nagkaroon ng pagkaantala sa pagpapahintulot sa FBI na makipagtulungan bilang partner. Sa totoo lang, sila lang dapat namumuno sa investigasyong ito at dapat sumuporta ang kagawaran ng sheriff ng Pima County. Marami na akong nasabi. Oo, sigurado ako. Sa tingin ko rin, kasi nakita natin na mismong si Sheriff ang umamin na ibinalik na ang lugar ng insidente. Makikita mong dumating ang media at kinukunan ng larawan ang dugo. Kaya nagsimulang kumalat ang balita at lalong lumala ang gulo. Titingnan natin. Alam mo kung saan man mapunta ang kwentong ito, kahit anong direksyon pa, kung ano man, alam mo may makatarungang batikos na lalabas para kay Sheriff at kung paano nila hinawakan ang sitwasyon. At lahat ng mga bagay na yon ay lumalabas. Ngayon lang nila nakuha ang litrato ng taong ito sa harap ng pintuan, kaya mukhang kakakuha lang talaga nila nito kamakailan. Mga 24 o 36 na oras na mula nang lumabas yon. Ngayon, ang investigasyon ay nasa bagong antas at mas marami nang nagpo-post ang mga tao. May isa pang video ng isang tao na may backpack 5 milya mula sa bahay ni Nancy Guthrie. Hindi natin alam kung may kinalaman siya sa kaso. Paano mo mailalarawan ang investigasyon mula nang lumabas sa publiko ang mga larawang iyon? Kung ikukumpara sa dati, tulad ng lahat ng sumusubaybay dito para sa'yo, alam naming magagamit talaga ang mga larawang ito mula sa nakaraang 10 araw. Sa totoo lang, mas pinaigting ang investigasyon at tama lang naman yon. Yung ebidensya sa video na yon, sa lahat ng layunin at pananaw ng mga tagapagpatupad ng batas ay halos walang katumbas na halaga. At maaari nating matukoy based doon at ito ay nabanggit na rin ng maraming tao na na-interview. Pero maaari nating matukoy ang kasarian, taas, timbang at mga pisikal na katangian ng taong iyon. Mahalaga ang mga impormasyong iyon para makita ng publiko at natutuwa ako na agad itong inilabas. Dahil gaya ng alam natin ngayon, libu-libong tip ang pumapasok at marami dito ay malayo sa katotohanan. Pero maaaring may mahalaga at kapakipakinabang na impormasyong makakatulong para mahuli ang lalaki. Ginamit ko ang salitang lalaki. Sa tingin ko may ilan na medyo nag-aalangan na tukuyin ang kasarian dito pero malinaw sa akin na ito ay isang lalaki at hindi lang iyon. Hindi ko iniisip na subject ito, para sa akin suspect ito. Kung titingnan mo ang mga larawan na iyon, makikita mong malinaw na ang taong ito ay sobrang handa. Meron pang iba, kabilang na ako bilang tagapagsalita at may iba pang tagapagsalita na naniniwalang ito ay isang palpak na pagnanakaw. Mariin akong hindi sang-ayon dahil kung titingnan mo ang pananamit ng taong ito at ang paghahandang ginawa niya, pati na rin ang tila kampante at walang pakialam na paglapit niya sa kamera. Alam niyang nandun yon, malinaw, nilapitan pa niya at kitang-kita natin na sinusubukan niyang takpan ng kamera gamit ang mga halaman o kung ano pa man, di ba? Itatanong ko lang kasi nabanggit mo na at sigurado akong naranasan mo na, lalo na sa karera mo na malinaw namang nakapag-imbestiga ka na ng pagpasok sa bahay at pagnanakaw. Lalo na ngayon na uso ang Ring doorbell camera tulad ng Nest sa kasong ito. Alam mo itong tao na to, kung sino man sila, mukhang naka-ski mask sila. At alam mo, parang sila ay, kung itatype mo sa chat GPT, ipakita mo kung ano ang itsura ng magnanakaw. Parang lahat tayo iniisip ang damit na yon, pero
Gaano kadalas may taong talagang ganun ang suot? Ganito talaga itsura nila at ano ang ibig sabihin nito sa karanasan nilang maging kriminal? Oo, siyempre. Alam na alam ng mga kriminal na ngayon, may teknolohiya na gaya ng mga cellphone, doorbell camera, driveway camera, motion detection, at mga lighting system. Talagang laganap na ang mga ito at naghahanda sila kung alam nilang gagawa sila ng krimen. Kaya itong taong ito ay naghanda muna bago gawin ang ginawa niya, alam niyang gagawa siya ng krimen. Ang tanong ngayon, ito ba ay simpleng pagnanakaw lang at pumasok siya at nadatnan si Nancy? At sa tingin ko hindi at ang dahilan kung bakit hindi ay kung magnanakaw ka sa isang lugar at papasok ka at may nadatnan kang tao sa loob, maring magawa mo ang krimen pero iiwanan mo lang ang tao at aalis. Nakatalukbong siya. Anong masama kung malalaman ni Nancy kung sino siya maliban na lang kung kilala na niya talaga siya sa ibang paraan? At medyo malabo na yun para sa akin. Kahit ano pa man, dinala niya si Nancy at para sa akin, ibig sabihin nun yun talaga ang original na plano. Ang nakakabahala para sa aming lahat at sa pamilya Guthrie ay mukhang wala talagang naging communication. May ilang mga tip na natanggap, may mga ebidensyang lumitaw nung una, at may mga ebidensyang lumitaw kahapon at ngayong araw, mga guwantes at iba pa. Alam ng autoridad ang dapat gawin doon. At pagkatapos makikita mo siya, babalik siya sa isang particular na bahagi ng eksena at muling susuriin kung may anumang bakas ng ebidensya. At iyon mismo yon, bakas ng ebidensya. Buhok, balat, DNA, kahit ano pa. At syempre ang dugo, halimbawa, patawarin mo ako, dugo ba lahat yon ni Nancy? Posible bang halo ito sa dugo ng iba? O paano naman yung lugar kung saan nangyari lahat ito? Kasi ang nakikita ko lang ay yung napapanood ko sa television. Alam mo na ang lugar na ito, kaya marami ang nagtataka kung bakit. Paano nangyaring walang kapitbahay na may doorbell o surveillance camera? Alam ko ring humihingi ng gano'n ng FBI. Pero paano naman yung topografiya ng lugar na ito sa bayan? Baka mahirap yon para sa mga pulis. Alam ko ring nagtagal sila sa bahay ni Annie, mga 10 minuto mula kina Nancy. Hindi lang sa bahay ni Nancy. Yung bahay ni Nancy ay nasa isang medyo eksklusibong lugar, nasa malawak na lupa, maraming ektarya, at ang mga kapitbahay niya ay magkakalayo rin ng ektarya. At ang mga halaman sa bahaging ito ng bansa ay ganoon na napakahirap, lalo na kapag gabi, na makita kung ano ang nangyayari. Ang nakakaintriga para sa akin sa kasong ito ay, alam mo, ang mga pulis ay humihingi ng iba pang mga ring at nest camera na maaring may nakita nung mga nakaraang araw. Mga 22 araw bago ang insidente, humihingi na sila noon. Tama? At para sa akin, ibig sabihin nito, pinaghihinalaan nila na sinusuri ng taong ito ang lugar. Ang location, alam niya ang gagawin niya at kailangan niya ng information tungkol sa mga gawin ni Nancy, mga sasakyan, mga bisita, mga ganoong bagay, kaya posibleng nasa paligid na ang kanyang sasakyan noon pa. At yun ang isa sa mga tinitingnan ng mga autoridad. Pagdating sa bahay ni Annie at alam kong doon galing si Nancy bago siya umuwi. Nung gabing yon, kumain siya ng hapunan doon. Palaging bumabalik ang mga autoridad at nililibot ang kapitbahayan. Ano bang alam mo kung bakit? Mukhang patuloy ang pagtutok hindi lang sa kung nasaan si Nancy nang siya ay kinuha, kundi pati na rin sa lugar kung saan siya naroon bago yon. Sa tingin ko, posibleng may ebidensya doon at yun ang sinusubukan nilang alamin. Malinaw na kinakausap nila ang mga taong huling nakakita kay Nancy at gusto nilang maging sobrang malinaw sa timeline. Sino ang nakausap niya, sino ang hindi. Paano siya umuwi, anong sasakyan ang ginamit, sino. Alam na ang karamihan doon, pero baka kailangan pa nilang kumuha ng ibang ebidensya kung hindi pa nila nagagawa. Siguradong kukuha sila ng DNA mula sa lahat ng miyembro ng pamilya para maalis sa listahan ang mga posibleng hindi sangkot. Pero may mga miyembro ng pamilya na nakapasok na sa bahay niya kaya may ilang hamon doon.
Minsan nag-iiba ang kwento kapag ini-interview mo ang tao, lalo na kapag inulit ang interview. Kaya hindi pa tiyak na isang hindi kilalang tao ang dumating at dinukot si Nancy marahil para sa motibo ng pera. Dahil wala pa talaga tayong nakitang anumang pakikipag-ugnayan sa pamilya o anumang palitan ng komunikasyon. Sa kaso ng kidnapping, mahalagang elemento na ang mga kriminal ay nakikipag-usap sa biktima para malaman ang kanilang intention. Alam mo yon, naalala ko rin yung ginong inaresto nung Martes ng gabi. At sino ba talagang nakakaalam sa alam ng mga investigador? Pero alam ko, pinalaya na siya. Sa una, parang wala siyang kinalaman. Pero nagkaroon ng search warrant sa bahay at kinuha ang mga electronics. Sa mga ganong klase ng kaso, alam mo kapag ka may na-detain ka, paano mo hinahandle yon? Kilala ko yung sheriff ngayon, sa tingin ko. Sabi niya sa lokal na television na posible pang may ma-detain sa kaso. Ano nga ba ibig sabihin kapag may dinidetain ka? Hindi ko sinasabing may kinalaman yung taong ito, pero malinaw na may interest ang FBI kaya gusto siyang kausapin. May konsepto sa pagpapatupad ng batas na tinatawag na reasonable suspicion at parang alam mo na ginagamit talaga ito. Kailangan mong maging makatuwirang sigurado na may kakaiba dito at saka mo aalamin ang mga detalye na alam ninyong dalawa ng kapulisan kasama ang kabilang tao. Pinalaya nila ang taong ito, malamang may magandang dahilan dahil marahil wala pa silang susunod na malinaw na hakbang na dapat sana ay probable cause para arestuhin siya. Kaya, pero alam na nila kung sino siya, malamang kumuha na rin sila ng buccal swab sa bibig niya para makuha ang DNA. Malamang alam nilang konektado siya sa komunidad na ito at pwede pa nilang balikan at kausapin siya ulit. Ganyan talaga ang proseso, dahan-dahan at baka nga tawagin ng iba na parang usad pagong, pero mahalaga ito para sa kaligtasan ng pagbabalik ni Nancy. Para masigurong ginagawa ng mga pulis ang lahat ng kailangan nilang gawin para makuha at makalap ang lahat ng impormasyon bago sila kumilos. Hindi mo pwedeng bunutin ang baril mo, bumaril at saka ka lang magtutok. Kailangan mong gawin ito ng lohikal, hakbang-hakbang at minsan mahirap talaga iyon. 12 araw na ng paghahanap at patuloy pa rin ang pag-asa mo at ng pamilya na magkakaroon ng masayang pagtatapos ang kwentong ito. Salamat Rick Castigar, dating punong deputy ng Pima County Sheriff's Department, sa pagsama at pagtulong talakayin ang kasong ito. Totoo yon, hindi lang kasabihan kundi talagang akma sa inyong komunidad. Ikinagagalak ko, Chris. Maraming salamat muli dahil napakahalaga nito. Na kung pinapanood mo ito at nandiyan ka lang sa labas at bigla kang nagkaroon ng alaala na parang sa tingin ko may alam ako. Narito ang mga numero na maaaring tawagan para sa Pima County Sheriff 523-51 at pagkatapos sa FBI isa 800 call FBI o tips fbi.gov. Yan na ang lahat para sa kaso ng law and crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify at makikita na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Kita tayo sa susunod.